Around 4:27 AM, nandoon po pinasok nila yung bahay namin. Nawala naman po silang maipapakitang search warrant, sir. Paulit-ulit ko po hinahanapan sila ng search warrant pero wala po talaga silang maipakita, sir. Nanginginig po ako, hindi ko masyadong nang umihi nga yung maliliit kong anak eh. Hanggang ngayon po hindi ako makarecover kung ginawa nila sa amin. Wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa nun. Ako yung pinagbintangan nila kasi may away daw yung Alarba sa kapamilya ko Baryo sa Alarba. Samantala, matagal na panahon yun, 28 years na nangyari doon. Tapos yung illegal possession na na-recover nila doon sa bahay ko, hindi man sa akin na baril yun. Kinuha pa nila yung mga gamit ko na iba doon, tapos yung pera ni Mrs. ko na wala pa doon sa taas ng bahay. Mrs. Nelly Barrios, can you kindly introduce yourself? Pakibanggit po kayo at sino po kayo? Good afternoon, Your Honor. Ako po si Nelly Solana Barrios, asawa ni Jeffrey Garcia Barrios. Ako po yung nandoon sa bahay nung time na nag-conduct sila ng search warrant. And then pag ano nila doon sa bahay namin na nag-ano sila doon na nandoon yung mga pulis na nagtawag sila na buksan nyo to, pulis to. May search warrant kami. Guwa, labas kayo, labas. Yan ang sabi nila. Pagkatapos po yun, Your Honor, sabi ko sa kanila, sandali lang po. Ngayon, hindi po sila nakikinig. Sagbay tadyak pa rin yung pintuan namin hanggang sa nasira, Your Honor. Binuksan ko yung pinto, sabi ko sa kanila, sandali lang. Kasi nga that time, umiihi po ako. Hindi nagsusot din po ako ng bra. Kasi nga, doon din po ako natutulog sa baba. Pagkatapos nun, Your Honor, nung pumunta na po ako sa pintuan kung saan sila nandoon para buksan, sira na po yung pintuan namin dahil nga sa kakatadyak nila. And then pag lumipat po ako doon sa kabilang pintuan, nakita ko na lang po yung kapatid ko na binuksan. And then hinila po nila yung kapatid ko, pinadapa nila. Kasama na rin po nung dalawa kong pamangkin. At ako na rin po. Si Sir Palomo po, inaharang niya po ako kasi hindi niya ako pababalikin sa loob. Around 4:27 AM, nandoon po pinasok nila yung bahay namin. Nawala naman po silang maipapakitang search warrant, sir. Paulit-ulit ko po hinahanapan sila ng search warrant pero wala po talaga silang maipakita, sir. Pinasok na po ng 3 tao po, sir. Isang nakasibilyan, umakyat po sa taas ng bahay namin. 2 naka-uniform doon po sa ibaba ng bahay namin. Ang tanong ko po, bakit po sila pumasok sa bahay namin na wala naman po silang naipakitang search warrant sa akin, wala ring kagawad, walang kapitan. Hinahanapan ko po sila, wala po. Even si attorney, wala din po yan sila. Huli na po dumating, tsaka si Sir Aaron Palomo. Si Ronaldo Palomo. Huli na rin po dumating. Makikita naman po sa CCTV, sir. Tapos, pagkatapos paulit-ulit ko po talaga sila hinahanapan ng search warrant, sir. Sabi ni Aaron Palomo, sir, happy ng Pasay City. Sabi niya sa akin, hindi pa kami nagsisearch. Sabi ko, hindi pa po kayo nagsisearch. Bakit may pumasok ng pulis sa bahay namin? May pumasok ng kasamahan nyo. Sabi ko sa kanila. Tuloy ko pa rin po sila hinahanapan ng search warrant, sir. Hanggang dumating na lang ng 7:30, doon pa nila ako napakitaan ng search warrant. 7:30 AM. Binasa po nila yun sa akin, pero hindi ko alam kung talagang search warrant yung binasa nila sa akin. Basta yun ang sabi nila, binasa nila sa akin. Pagkatapos dumating din yung kapitan doon, yung kagawad na rin po, nandun din po yung kagawad. Pagkatapos nun, sir, yun po talaga ang sabi nila may nga po sila, may body camera. Ngayon po, yun po ang gusto ko po makita kung may body cam talaga sila na yung taong nakasibilyan na umakyat sa taas. Gusto ko po yun makita kung may body cam po talaga sila. Kasi bakit anong ginawa niya doon sa taas na wala na pong tao sa bahay, pinalabas na po nila kaming lahat. Lahat kami nasa labas na. Pero sila pumasok sa loob.
Makikita naman po lahat sa CCTV, sir. Is that it po? Yun po yun? Sige, so dala niyo po ang CCTV. Ari po, sir. May dala kayo, okay. Yung kalapit niyo po, sino po yung kalapit niya? Maganda. Kayo po sino po kayo? Hello. Wala. Magandang hapon po. Ako po si Risha Barrios, asawa po ni Niptali Barrios, na yun daw. Magsisert daw sila kasi yun daw may tinatago kaming mga ganun. Pero wala naman silang pakita sa akin kasi 4:30 nandun na sila. Natutulog pa kami. Sabi, yung mga anak ko po yung kasama ko, 4 po kami sa loob ng bahay. Pagkatapos po, nagulat na lang po kami. Sigaw na sigaw. Labas kayo dyan, labas kayo dyan. Sabi niya. Hindi ko naman alam kung mga pulis kasi pag sabi nilang labas kayo dyan, mga labas kayo dyan, tinadya ka nila yung pintuan namin. Yun, nagiba lahat yun. Tapos kami, yung mga anak ko, yung asawa ko po, na pagkatayo niya, hawak na nila. Hindi ko alam kasi madilim sa loob ng bahay po namin. Pag pasok po nila, kasi yung bahay namin, ano lang, kortina lang yung parang kwarto-kwarto namin. Pagkatapos po nun, pag tayo po, hindi po ako makatayo kasi hawak-hawak ko yung 2 kong bata. Yung 3 years old at saka 11 years old. Yung maganon-ganon na lang ako pa, tinutulak pa ako ng pulis. Sabi niya, bilisan mo. Kasi po, tapos pagpasok nila, pag ganon-ganon pa sila, kasi madilim eh. Pag ganon-ganon pa sila ng flashlight nila sa sa armas, sa baril nila. Kasi yung baril nila may flashlight. Ganon-ganon nila. Sabi ko, wag sir. Sabi ko, mga babae po kami, mga anak ko ito po. Sabi ko sa kanila, labas na. Sabi po nila, tinutulak pa ako nila palabas. Hindi naman ako makalingon. Hindi ko alam kung anong may tsura nila. Paglabas po namin, nanginginig po ako. Hindi ko masyadong umihinga yung maliliit kong anak. Hanggang ngayon po, hindi ako makarecover kung ginawa nila sa amin. Alam nilang may anak na maliliit. Kung ginagano nila kami, isa lang naman yung lalaki dun sa bahay namin. Kung totoo pong kriminal yung asawa ko, bakit ganun? Tapos sinigurado po ninyo na wala kami dun. Paglabas po namin, pinaupo niya ako. Nakita ko yung asawa ko doon na nakahapa na doon sa lupa. Tapos, yung sabi ko, pag upo ko, tinatanong nila kung di ako makasagot. Bakit hindi ka sumasagot? Sabi ako, pagsasagot pa ba niyan? Nanginginig na yung katawan mo. Umiiyak nga yung anak ko. Babalik po sana ako. Kasi po, umiihi na siya sa takot. Malalaman na po yan pag yung anak ko po, pinamedical ko rin, pina-check up ko po sa ospital. Tapos po, naupo po nila kami. Saka pinatayo nila yung asawa ko. Pag tayo nila, ikaw ba talaga si Niptali? Ano pangalan mo? Ikaw si Niptali? Ano po yung sabi nila? Naupo na po ako. Sabi nila, huwag kayong matakot. Kung hindi naman kayo, walang problema. Yun yung sabi nila sa amin, nanginginig ako. Paglabas namin, may tao pa dun sa loob. May pumasok sa loob namin 3 pulis. Pulis, kasi sabi nila pulis daw sila. Namin, hanggang ngayon, hindi pa ako makarecover sa ginawa nila sa amin. Hanggang nakikita ko talaga yung pagtutok nila ng baril sa amin. Sinasabihan nila silang mga babae kami. Tinutulak nila ako palabas. Tapos po, yun, naghalong pagdating po ni Kapitan, na yun, pag 5:30 ng umaga, saka po sila, sabi nila, warrant daw yung dala nila sa amin. Binasahan nila kay Kapitan, hindi naman sila pakita sa akin kasi sabi nila, warrant daw yun. Sabi ko, sir, patingin naman po kung warrant nga. Sabi niya, mamaya na lang, iwanan ko yun ng copy. Wala naman silang pinapakita. Yun, pagdating ni Kap, magsisert daw sila. Okay, Ma'am Risa Barrios, kayo po ni Mrs. Nelly Barrios maghipag. Opo. Ang asawa ni Risa Barrios ay si Neptali.
at si Neptali at si Sergeant Jeffrey Barrios, magkapatid. Okay. So, alright. So, siguro, bigyan natin ng pagkakataon si Jeffrey, Sergeant Jeffrey Barrios. Bibigyan ka namin ng pagkakataon para magkaroon ng yung narrative ng pangyayari. No? So, we believe wala ka doon sa sitwasyon. No? But siguro, ikwento mo lang kung ano yung mga nalalaman mo. Good afternoon po, Mr. Chair. Ikwento ko lang po yung nangyari sa akin. Yung sinabi po ni Hepe na out of issues naman yung sinabi niya. Force report ka pa, Hepe. Yung kapatid ko nakulong 2014 pa yun nakulong. Bakit sinabi mo nakulong ngayon? Tapos yung nangyari doon, Mr. Chair, may nangyaring shooting incident sa barangay Baraulan, San Enrique. July 30 to AM ata yun. Ngayon nung natapos yung ano nila doon, investigasyon siguro, wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa nun. Ako yung pinagbintangan nila kasi may away daw yung Alarba sa kapamilya ko Barrio sa Alarba. Samantala matagal na panahon yun, 28 years na nangyari doon. Bakit ako pa yung magawa nun? Tapos sabihin nila na ako daw yung gumawa, naghagis ng granada. Kung ako gumawa yon, naghagis ng granada, military ako, Hepe. 2 granada, hindi ko kaya kunan ng pinyon at ihagis. Baka siguro ubos na sila lahat doon kung ako naggawa nun. Tapos Mr. Chair, nung sinabi ni Hepe na ako daw, pero andoon ako sa camp namin, andoon ako kasi naka-red alert kami ongoing yung operasyon ng brigade. Kailangan yung tao andyan talaga kasi dual kuan ako doon dual function mechanic ako tapos driver ng armor tank kaya hindi ako makaalis-alis doon. Tapos Mr. Chair, yung mga witness ko doon nagpapatunay naman na handa silang tumulong kasi andoon talaga ako yun lang po, pinasok nila yung bahay namin, kawawa naman yung misis ko, wala ako doon. Tapos nagsampa daw sila ng kaso, Mr. Chair. Bakit? Nagsampa sila August 3 hanggang ngayon wala pa akong supuina. Pinipinding nila yung kaso, hindi nila binibigay yung supuina. Tapos yung illegal possession na na-recover nila doon sa bahay ko, hindi man sa akin na baril yun. Kinuha pa nila yung mga gamit ko na iba doon, tapos yung pera ni misis ko na wala pa doon sa taas ng bahay. Yun lang po, Mr. Chair. Tignan po natin yung allegation po ninyo para makita natin yung veracity. No? Sige, siguro i-play na natin yung CCTV. Tingnan natin. Okay nito, no? Okay lang, ha? Naka-audio po, di ba? Opo, meron po. Yan ang po ulit ako doon sa kitchen. Bubuksan ko na po sana sila ng kuya. Bumalik ako kaso hindi ko na kasi mabuksan kasi sinira na. May nakapitan na Kaya makita yung lalaki kung nakasibilyan iniiwasan yung paano. may tulog talaga to. May barangay ano din dito. Walang barangay, walang kapitan, walang ano. Tapos may kasama kayo sir na barangay tanod sir or ano sir ng dapat sir may Kami sinyas pa sana nandun daw ulit na asawa. May upod sila may kasama sila sa entrance. walang barangay tanod, walang kapitan, walang wala pa kami nag-search, insecure na namo ka mo. Karon pag-search, karon magawa sa naman sa buong kapitan. walang ano, walang Walang tao sa babaw? Salikod, diputas, salikod. walang ano kamo naka Walang tao. kamo naka hindi tama yan. Oo, walang tao na. Patawag yun dapat. Wala mo sana magsulod na. May nagsulod na sir.
Dapat walang... Gincheck lang to, madam. Nakasaka na, sir. Hindi tama yun, sir. Nakasaka na, sir. Gincheck yung labas. Tinuhon kami isang tao sa babaw. Pero may nagsaka na, sir. Dapat wala kang nagsaka. Wala kang nagsulot. Wala kayong search warrant na naging pakita, sir. Wala na. Dapat, sir, naging pakita kayong search warrant. Hindi yan tama. Hindi yan tama. Search warrant kami, hala. O may ara, pero wala ka mong kinakita. Nagsaka ka mo sa babaw, sir. Yan na ba yun? Meron pa, Your Honor. Meron pa. Yan na po yung pagdating nila, Your Honor, na dala-dala na po nila yung sinasabi nilang search warrant. Pero bago nila dinala yung search warrant, pinasok na muna nila yung bahay namin nung 4:27 AM. Pero nasulod na nandas. Kasi na alas 4, apat na pulis. Madam, paano naman na ikaw mapagawa ko nilang makapagsadlon? Paano ako, sir? Buhay gani, sir, pero nagilit. Eh, siyempre, sir. Ano ko to, pero linggo ba niyo ba nila doon na So, ikaw ang researching parte? Ikaw? Wala ang parang kasi mo. Para mo lang, Really? Madam, Ayan na po yung umakyat sa taas nga naka-stripe, nakaitim na po siya ng damit, nagbihis po siya ng damit, pero yung short niya, tsaka yung takip niya sa mukha niya, ganun pa rin po, tsaka yung sinilas niya. illegal position of firearms to the munition and corresponding accessories further amended by Republic Act 10591. Signed by Honorable Judge Vicente Go. Okay. Jeffrey Barrios A. Garcia. President Sinawad, sige lang, maramdaman sa tungkol. Sa gawad, sulot. Ganda, sulot. Pang purpose, pakap-kap nila, pinasok na nila yung bahay ko. Oo, relax na lang dyan, ma'am. Hindi akan lang, sagwa kami lang dyan. Napapakip pa yung mga pulis na iba. Napatakpal ko yung takip nila, hindi naman nila tatanggalin. Cellphone na eh. Ano sir, yatag taning cellphone ya? Maon tani? Yan, ayaw pa yan ipakuha nung... Sabihin mo lang kung ano yung kung baril, kunin mo. Pero kung why mo. Kaya ba ako dyan sa pintuan? Kakaharang. Ayan na po yung ano, yung umakyat sa itaas, nakahawak na ng bodycam. At nagbihis lang po siya ng damit niya. Pero yung chinelas at short niya, tsaka yung takip sa mukha niya, isa pa rin ganun. Ito lang yung ano, hinihisa niya. Sinasabi mo ba ito? Opo, yun po, Your Honor. Siya po yan, umakyat sa taas. Yung naka-ano, Your Honor, yung naka-stripe. Ano yun? Incubator? Naka-long sleeve na siya nung pag-akyat niya. Kung mapansin nyo tong unang CCTV, inipilit pa iwasan ng bodycam nila para hindi mahagip yung lalaki na yan na umakyat sa taas ng alam 427. Ano sinasabi mo itong nakaitim na to, pumasok sa iyo sa bahay mo rin to? Yung nakapula, hanggang dyan, yung nakapula na yan, dyan lang po yan. Hindi po siya umakyat. Ito, nag-ano? Yung nakatalupong yan po ang umakyat sa taas, attorney, ay, Your Honor. Maga. Yes, sir. Umaga, August 12. 4:26 ng umaga. 4:26. Yes, sir. Oo. Dumating kami doon sa bahay nila. At Sir. nakita mo, pumasok yung ano, yung unang pagpasok, hindi, well, I tend to believe this, ano, no? But unfortunately, parang doon sa
police procedure natin, no, na i-serve mo muna yung search warrant and then tapos walang na ganun nangyari kanina. Hindi po sir yung procedure sir. Okay. Kung makikita nyo po, mayroon kaming SWAT na mayroong shield, di ba? Yun ang binabantay namin, Mr. Chair. Baka magkaputukan. Kaya nga, mayroong nagko-cover yung nagsisigaw kami, police to pass, city police to ito. May search warrant po kami. Labas kayo. Hindi pa rin po sila tinumalima sa amin. Kaya doon na po kami na papasok. So in other words, binigyan nyo sila ng warning na lumabas sila. Opo, So sir. mga ilang minuto nyo binigyan sila ng pagkakataon para lumabas sila? Yes, sir. Mga mabilisan yung po, sir, yung adrenaline rush kasi sa amin, sir. Yung mga I think You said a while ago that there is a prior operation like this, meron sa kabilang bahay. yes, sir, sir. So inuna nyo doon sa Sabay-sabay po, sir, yung pag-clear ng bahay. So alin na nauna? Ito o yun? Sabay talaga, sir. Sabay. Yung Ano ba? Ano? yung terrain po kasi paakyat, yung bahay ni Jeffrey doon sa dulo, yung bahay ng subject natin na isa, yung bahay ni Neptali dito sa gitna ng parang compound po ng family nila, Sir Chair. So yung unang yung sila Yan. Neptali. Sa kay Neptali po, yun ang sinasabi niya. Sabay yung Sabay po, yes, sir. Para hindi po ma-compromise yung security din namin. Okay. So dito naman na-serve nyo rin yung search warrant sa kabila. Yes, sir. At dito nung nakikita natin primarily hindi nyo na-serve yung warrant. Hindi pa, sir. Pumasok kayo sa loob. Hindi pa, sir. Sinecure muna sila, sir. Okay. Yun po yung gusto ko, if may I, Mr. Chair. Yung unang pumasok po na kami, hindi yun search. Security po, Yes. dahil po doon sa report, armed and dangerous. Yung application namin, baril po, Sir Chair. Kailangan man munang yung occupants ng mga bahay ay maipalabas para hindi po baka magkaroon ng shootout or magpalitan dahil hindi nag-open o baka din po maitapon po yung baril na hinahanap natin kasi yung bahay ni Jeffrey po sa kabila doon po, sir, ay bangin. Okay. Alright, I got it. But the allegation na may umakyat whereas nakita natin na may umakyat, is that a part of the procedure? Yes, sir. Kaya check nga yun. We talk yung mga more or less mga 10 seconds. Ako po mismo lang nagdirekta, check yung babaw. Kung ibig sabihin sa amin, sir, sulungo, i-check yung babaw, sa taas. Kasi parang may attic yung bahay nila, sir. Doon sila natutuloy yung dalawang lalaki na bumaba at isang babae. Despite po, ang lakas ng sigaw ko po, wala, hindi sila bumaba kaagad. So in other words, yung procedure for security purposes, yung pagpapaakyat doon sa itaas ng inyong member Yes. siguro yun, no? Yes, sir. Pero naka-civilian siya. It's a part of the pre-operation plan. Yes, sir. Okay. So for the appreciation of members, no? So we have seen the CCTV, no? And kung titingnan mo yung unang bugso nung CCTV, makikita mo na may salto doon sa pagpasok, ano? Kasi nga parang hindi nabigyan ng search warrant tapos may pumasok but in case like this, ano, wherein sinasabi ninyo na yung mga barrios ay declared sila. Declared ba sila as a organized crime group? Yes, sir. Dito sa nakuha naming information doon sa shootout sa Laguna, doon po ang pinangbabasihan namin. At saka yung intelligence report po na mga dati ko pang information. Kasi, sir, for chair, almost mga 3 to 4 months pa lang ako po bilang hepe. At for the moment po, I was administratively relieved. Hindi na po ako ngayon yung chief of police ng Pasig City. Sige. Okay. So, Sergeant Jeffrey Barrios, you are a part of the Barrios family. And according to them, your family, the Barrios family, are involved in a organized crime. Your Honor, hindi po totoo yan. Kasi yung kapatid ko na sinasabi niya na si Ricky Barrios, leader daw ng grupo, 2014 nakakulong na po yun.